Hindi ka ba favorite ng TL mo? Yung OM mo, dinadaan-daanan ka lang, ano? Samantalang yung isang teammate mo, close na close kay OM, close na close kay TL. Gaya ng dati, pag-usapan natin yan. Throw your hands up if you with it, drop it. Alam mo mga paps, nung TL pa ako, may sinabi sa akin yung dati kong OM na tumatak sa utak ko. OMHG, shout out kung saan ka man naroon. Sabi ng OM ko, yung favoritism raw is a normal human behavior. Yung teacher mo ng grade 1, may favorite. Yung nanay mo, may favorite na anak. Sa barkadahan nyo, kanya-kanyang best friend din, di ba? Kaya, kung may favorite daw yung TL mo, you have to live with it. Ikaw, ano masasabi mo? May point ba si OMHG? Alam mo, Paps, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Hassle talaga kung ang dami mo ng effort, pero iba pa rin yung napapansin at napapaboran. Pero sa akin lang ingat ka. Kasi kung ang laging mindset mo may paborito kasi, tapos masyado kang nag-focus dito, unti-unti nitong nanakawin ang energy mo. Tapos, bababa ang motivation mo. At magsisimula kang maghanap ng mali sa ibang tao. At imbis na ayusin mo yung trabaho mo, mapupunta ang oras mo sa pagkukumpara, pagkainis at pagdududa sa sarili. At sa uli, ikaw din ang talo. Hindi dahil may favoritism, kundi hinayaan mong kainin ng bitterness ang potential mo. Ngayon, kung leader ka, pakinggan mo rin to. Di mo naman kailangan tratuhin ang lahat ng eksaktong pareho. Magkakaiba ang personalities and strengths ng tao. Pero dapat pareho ang standards. Pareho ang accountability at pareho ang coaching. At ang pinaka-importante, pareho ang pagkakataon para umangat. Kapag ang recognition at opportunity ay based sa pabor at hindi sa performance, hindi lang moral ang mawawala sa tao mo. Mawawala rin ang integridad at tiwala nila sa iyo. At pag nawala ang mga yon, maski gaano kagaling ang team mo, bababa ang engagement and syempre, ang performance. So, anong realization? Real talk. Sa totoo lang, may mga tao talagang nakakaangat kasi paborito sila. Pero, marami rin bumabaksak kasi nawala yung taong pumapabor sa kanila. Because favoritism might get you through the door, but only character and competence will keep you there. Kaya kung ang pakiramdam mo hindi ka paborito, huwag mong gawing dahilan yan para huminto. Gawin mong dahilan yan para maging isang tao na hindi pwedeng baliwalain. Dahil sa dulo, ang respetong galing sa kakayahan mas malakas kesa sa pabor na galing sa koneksyon. Ikaw, naranasan mo na bang maging biktima ng favoritism? O baka leader ka na gusto mong siguraduhin na walang nakakaramdam nito sa iyong team? Share mo naman yung experience mo sa comment. Yun lang. Happy Sunday. Till the next Boodle. Run, run, run! Park Links. Peace.